Annex 4, sewage. Ano nga ba sewage? Sewage, ito yung nanggagaling sa atin. Ito yung dumi natin. In short, tae. Introduction. Ang MARPOL Annex 4, inano to ng IMO para maiwasan natin yung pagdidispose ng basta-basta ng sewage natin. Ginawa ito ng IMO para ma-preserve yung marine environment natin. At kailangan sumunod tayo dito. Ano-ano nga ba ang dapat nating sundin at gawin bago tayo mag-dispose ng sewage? Unang-una, kailangan natin ng proper treatment system. Yung dumi natin dadaan sa makina kung saan tatrabahuin ito ng mga engine deck, and mga marine engineering. Sila yung maglilinis ng dumi natin, kung saan dudurugin, mawawala yung mga iba't ibang bakterya na pwede makasira sa environment. In short, lilinisin. Kumbaga, ito yung magiging pagkain ng mga isda. Kagaya nga ng sinabi niyo, sir. Pag may nakikita tayong isda sa may ilalim ng ng merchant ship natin, baka yung mga engine nagdi-dispose na ng sewage natin. Provide some background information on the issue of sewage pollution. Marami ang naging issue noon, kaya itinatag ng IMO itong regulation na to. Maraming nagdi-dispose ng mga sewage ng untreated sewage, which is kailangan, base sa regulation, kailangan treated na siya para mapangalagaan o ma-preserve yung marine environment. Bakit nga ba kailangan natin ma-preserve yung marine environment natin? Dahil tayo rin yung nakikinabang nito. Kung masira man yung marine environment natin, tayong mga seafarers maapektuhan din. Hindi lang tayo maapektuhan, kundi yung human health at iba pa. Isa nga pala, kaya ito naging issue dahil simula noon pa man, maraming didispose ng untreated sewage. Kumbaga, nasisira na yung marine environment natin. Kaya inulunsad tong regulation na to. At isa pala, bukod sa human health is meron pa nakakasira dito. Halimbawa na lang yung sa mga dagat. Ano ba mangyayari pag nasira yung dagat? Siyempre, wala nang magandang paliguan. Maaaring maapektuhan yung mga turista doon. Maaaring yung dating pinupuntahan ngayon hindi na pupuntahan dahil nga nasira na to, dahil marumi na, ganyan. Katulad sa Boracay, di ba, pinasara yun dahil yung sewage sa village nanggagaling sa may dagat. Kaya ang nangyari, yung Boracay is nasira dahil nga gawa ng mga lumot dahil dumumi to. Explain why it is important to regulate and prevent such pollution. Unang-una, environmental protection. Bakit kailangan natin pangalagaan yung environment protection natin? Kaya natin ito mapangalagaan dahil tayo rin nakikinabang dito, katulad ng mga pangkain natin, mga isda. Marami ring mga mangisdang
umaasa sa dagat, gaya ng mga mangingisda, tayo, bilang seafarer, umaasa tayo sa dagat. Kung wala to, baka wala na rin yung shipping industry na to pag nasira yung dagat. Tsaka, kaya natin to dapat pangalagaan para sa susunod na henerasyon maabutan nila kung gaano kaganda yung marine environment natin. Pangalawa, human health. Human health, kailangan natin yung mga sewage natin is kailangan nating idaan sa proper treatment system. Bakit? Kasi halimbawa lumangoy ka sa maraming tubig, para kang maangat Kumbaga, meron na siyang bakterya, pwede ka magkaroon ng punjay, alipunga, kung ano-ano pa. Kaya kailangan natin pangalagaan to para sa human health natin. Pangatlo, yung coastal communities. Katulad ng sinabi ko sa inyo, yung nangyari sa Boracay. Ang nangyari sa Boracay, nagsara dahil naging marami siya, dahil yung sewage na nanggagaling sa mga village ay napupunta sa dagat. Kaya pinasara to. Kung maapektuhan yung kapag nag-dispose ng untreated sewage, kung saan kayo nag-dispose na lugar, maaaring maapektuhan yung coastal areas nila. Kaya kailangan mapangalagaan to. Dahil kapag nasira yung coastal communities ng isang lugar na yun, maaaring magaya ito sa Boracay na nagsara. Yun lang. International cooperation. Kailangan natin mag-cooperate para lahat tayo. Pangit naman siguro kung isang bansa lang na nagpa-participate dun sa regulation na to. Kaya kailangan lahat tayo is magsama-sama para mapangalagaan niya natin yung marine environment. The discharge standards for treated sewage as per MARPOL Annex 4. Ito yung mga standards na itinatag ng IMO. Sewage treatment system. Itong sewage treatment system na to, kailangan sa mga bagong merchant ship is naka-install na siya. Kumbaga, kung may nakikita pa tayo mga lumang merchant ship, maaring nagdi-dispose sila ng sewage sa reception facilities. Pero yung mga makabagong merchant ship is meron silang sewage treatment system kung saan dinudurog nila yung dumi o nililinis para i-dispose to sa dagat. Discharge prohibition. May mga dagat na bawal may mga certain area na bawal mag-discharge ng sewage kahit na treated pa to. Mamaya mababanggit natin kung ano yung mga lugar na yun. Discharge standard. Kailangan 35 milligrams per liter ang dinidispose nating sewage. Pang-apat, monitoring and record keeping. Mahalaga itong monitoring and record keeping na to. Kailangan to para pag umakit yung port facilities. Ito yung unang hinahanap. Ito kung hinahanap to. Kumbaga kailangan lahat ng mga di-dispose natin is kailangan laging naka-record at nakalista. Dahil kapag hindi nyo na record to, pag inakit kayo ng port,
pag inakit kayo nun ng port state is mabubulyaso kayo pag wala kayo na ipakita na kung saan kayo nag-dispose, kung anong lugar. Kaya mahalaga to. Ito nga pala yung mga requirements sewage treatment system on board ships. Unang-una yung design and installation. Kailangan niya is lahat ng merchant ship is may sewage treatment system. Kagaya ng sinabi ko. Lahat ng mga makabagong merchant ship is kailangan meron silang sewage treatment system. Performance and standard. Yung mga engine, kailangan mapanatili nilang maayos yung sewage treatment system natin. Kailangan nasa maayos yung ganong na yun. Para tuloy-tuloy yung pagtitreatment, tuloy-tuloy yung sewage treatment system natin para walang aberya. Pangatlo, yung training and certification. Itong training and certification to, bago tayo sumampa ng barko is kailangan nating dumaan sa lahat ng training para alam natin yung mga gagawin natin kapag tayo sasakay na sa barko. At ito nga pala yung mga special areas na bawal na restricted. Ito yung mga special area na bawal mag-dispose ng mga sewage kahit pa ito treated. Ito yung Baltic Sea, North Sea, Great Barrier Reef, and Antarctic area. Implementation and compliance with MARPOL Annex 4 are crucial for service reason. Environmental protection. Effective implementation and compliance with Annex 4 helps to protect marine ecosystem and preserve water quality. Ang Annex 4 daw ay nagpo-protect sa marine ecosystem and nagpo-preserve ng water quality para daw ang ecosystem natin ay safe at malinis at ayos. Public health. Compliance with Annex 4 safeguard public health by reducing the risk of the waterborne diseases. Kailangan natin ng proper treatment sa sewage pag magdi-discharge tayo para maiwasan natin yung magkaroon ng mga sakit at maging safety, maging maayos yung ecosystem natin. Sustainable shipping. Implementation and compliance with Annex 4 contribute the sustainable shipping practice by holding ship accountable for their sewage discharge. Its technology and responsible waste management practice support the overall sustainability of the shipping industry. Sa sustainable shipping naman, kailangan yung sustainable shipping practice ng proper sewage treatment kasi para maging responsible sa waste management. Sustainable shipping, implementation and compliance with Annex 4 contribute the sustainable shipping practice. Ang sustainable shipping naman, sila nagpapanatili ng pagdi-discharge ng mga sewage. At ito rin yung nagpapanatili ng safetyness ng marine ecosystem. Flag state, port state, and ship cooperation play important role in ensuring the compliance with MARPOL Annex 4. Number 1, flag state. Yung flag state sila yung nag-i-inspect kung tama ba yung ginagawa yung treatment sa mga sewage. Kung nire-record nyo ba kung saan nyo tinatapon, kung paano yung treat yung sewage na yun. Port state. Port states have the authority to enforce regulation when the ship entered the port or water.
Sila naman yung nag-i-inspect para sa MARPOL Annex 4. Penalty for non-compliance with MARPOL Annex 4. Some potential penalties for non-compliance may include fines and monetary penalties. Non-compliant ship operators may be subject for the fines and monetary penalties. Pag na pag mali yung ginawa niyo yung treat sa sewage or may mali nakita yung plug state sa inyo o port state, magkakaroon kayo ng fines or pwede pa kayong hindi makapag-sail ng ilang araw dahil lang sa mali nyo. Yun yung penalties nyo. Detention and inspection. Non-compliant ship may be detained by the port state authority until the necessary corrective action are taken. Dito, pasok din yung fines and monetary sa detention and inspection. Sa una kong sinabi, pag may nakita nga silang mali, tapos may hindi kayo na-record or may hindi hinaga ng equipment nyo, pwede kayong ma-detain dahil sa port state. Revocation of certificate. Plug state says the authority to revoke and suspend certificate. Ito naman, pag yung plug state, kaya sila yung may authority para ma-revoke or suspend yung certificate nyo. Dahil pag hindi kayo nag-comply sa kanila, yung ship nyo ma-suspend kung madidelay yung mga cargo nyo, kung cargo kayo. Legal proceeding. Serious case of non-compliance may lead to legal proceeding, including the civil or criminal charge. Atong legal proceeding naman to, pag yung sobrang lala nyo may nagawa nyo sobrang lala, pwede yung maging criminal, ituring na criminal charge. Meron kayong ship operation na may face illegal consequence. Protecting marine ecosystem and human health. Marine ecosystem. They support the biodiversity, regulates climate, and provide ecological service. Biodiversity. Preserving marine ecosystem, maintain ecological balance and resilience. Food security. Help marine ecosystem support fisher and global food supply. Water quality. They act as a natural filter ensuring the clean and safe water. Human health. Protecting marine ecosystem, reducing risk of waterborne diseases. Ang marine ecosystem, sila nagsusupport sa biodiversity, sa pag-maintain ng climate change, para hindi magbago o para na walang sakit na makuha. Biodiversity, preserving the marine ecosystem. And ito naman yung nagme-maintain ng balance and resilience. Food security, ito naman yung sa health ng tao, sa mga fishermen, sa ganun, yung mga nakukuwang isda, sila yung nagsisecure ng kalinisan. Sa water quality naman, ito yung natural water na nung pinapanatili naman ito yung kalinisan ng dagat. Human health, protecting the marine ecosystem, sila tayo yung kailangan magprotekta dahil nakikinabang din naman tayo. National cooperation. MARPOL Annex 4 is an international regulation and compliance required cooperation among countries. Yung international cooperation daw, yun yung pagkakaisa ng bawat country para i-demonstrate nila yung mga commitment para yung environmental ay maprotektahan at para yung kalinisan ng dagat ay mapanatili. Illegal consequence. Non-compliance with Annex 4 can result in illegal consequence including the penalties and sanction. Pag yung illegal ang ginawa mo sa dagat, yung katulad ng pagtatapon ng mga non-treated na sewage sa dagat basta-basta, nagkakaroon ka ng consequence
o pwede kang masanction o yung matigil ang iyong paglalayag.